Pangatlong unit na gagawin natin ng Kaiser na taga Matnog, Sorsogon. Bali, dire-diretso na natin yung paggawa sa kanya para ma-pull out na niya. Kasi tatambak lang dito. Dalawang fit 3-3 nagawa na natin. Tapos ito, Kevlar na professional TX 600 pala ito. TX-600S. Okay? Ayan, medyo maliitan lang ito. Minahirapan ako hanggang ngayon, di ko mapatino itong isang channel. Medyo mahina pa. Kikiin na si 30. Ngayon, yung combo namin ni Bossing, hindi ko na halos matandaan kung ano yung pinaka-issue nito. Basta tayo na lang bahala, kumbaga. Tinanggal ko na agad yung takip para masilip natin, ma-visual check natin kung ano yung pinaka-problema. Although, alas wala naman ako nakitang problema or wala naman tayo nakitang musok man or nasunog man upon checking natin. Pero, mamaya na, masusurkat tayo ngayon, ipapakita ko sa inyo na buhay siya. Yan, naka-plug in siya. Okay, on natin. Normal siya, normal. Yan, nag-trigger ang relay. Normal naman siya. Ibig sabihin, normal. Ngayon, tinesting ko. Naglagay ako ng audio. Kanina, nilagyan ko ng audio yan. Nilagyan ko ng input. Kaya may input na nakalagay yan Tingnan nyo, or panoorin nyo. Meron signal, di ba? 1 control, 2 channel lang may signal. Meaning, ang maaari dyan ay nakaparallel siya, either nakaparallel or either nakabridge siya. Okay, kaya minsan kung medyo baguhan kayo sa mga power amplifier, magtataka kayo bakit, sir, hindi gumagana yung channel 2 Hindi gumagana yung channel 2, pero kapag pinipihit ko yung channel 1, umilaw naman pati yung channel 2, nagsisignal naman. Okay, maaari ang setting sa likod is nakaparallel or either nakabridge siya. Okay, ganun yung senaryo niyan. Kasi merong design kasi na amplifier na kapag nakaparallel ka, 1 input, 2 out, 1 control. Gets nyo ba? Kapag nagparallel ka, siyempre input 1 lang yan. Input 1, 1 volume, 2 out. Okay, gets nyo ba? Isang input dito, channel 1, isang volume mapipihit mo tulad nito. Isang volume mapipihit mo, pero dalawang channel lang gagana. Ayan nyo, ipaliwanag na lang natin sa mga susunod na vlog natin yan. Ngayon, mayroong design ng power amplifier na kapag nagparallel ka, 1 input, 2 control, 2 out. Isang input lang siya. Isa lang yung input, channel 1 lang. Pero dalawang control lang mapipihit mo. Dalawang control, dalawang out din yan, siyempre, parallel Ang nangyari lang, ang senaryo na maiba is 1 input lang siya. Pero sa ganitong senaryo naman ng amplifier, 1 input, 1 control lang din ang parallel niya. Okay? Ngayon, meron ako napansin kasi sinilip ko nga siya kasi nagtaka nga ako 1 control to signal. Ngayon, ito siya. Naka-bridge siya Okay, medyo mahirap lang. Naka-bridge siya. Yan. Tingnan nyo yung switch nakapunta sa may gitna. Naka-bridge siya. Okay? Ngayon, pipitin natin sa stereo siyempre. Ayan, stereo natin siya. Hindi ko alam kung sinadya nilang i-bridge yan or talagang nagbi-bridge talaga sila ni Bossing. Okay? Tingnan nyo kung ano magbabago dito kapag nag-bridge. Kapag nag-bridge ka, kapag naka-stereo ka, siyempre, 2 input, 2 output na yan. Isa na lang yung umilaw. Okay? Tapos channel 2, meron na dalawa na, kasi naka-stereo ka na Pag stereo, 2 input, 2 control, 2 out. Okay? Stereo tawag doon. Ayan. Ngayon, dahil gumagana yan, ano gagawin natin? Wala. Lilinisan natin yan. Linisan natin kasi marumi na rin siya Tapos, i-fix bias natin. Kasi si Boy fix tayo Di ba? Para mas matibay na yung unit nila ni Bossing. Okay? Dahil sa explanation natin, nakakuha kagad kayo ng ideya sa mga baguhan lang sa amplifier. Goal natin ngayong taon, siyempre, 100k subscriber. Yun Makakamit natin yan sa tulong nyo siyempre. Tulungan nyo naman ako. Subscribe ka. Pindutin mo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Tapos mostly, puro power amplifier yung in-upload natin. Okay? Ngayon, pasing ko. Or,
Sukat tayo ng biasing pala. Sukatan muna natin ng biasing para alam natin kung ano yung bias na ipapalabas natin mamaya. Okay? Yan, buhay na yan. Mas maganda yung fix kasi pang lifetime na yung dating yan. Hindi katulad ng trimmer na yan eh. May chance talagang titirik yan or biglang umiinit na lang. Oh, grabe ang taas pala na bias nito. Nasa 0.5. Ang init nito. Ay, oo nga. Isa pala to sa problema na ni bossing. Mainit na oh, maligamgam na oh. Dito, kabila malamig. Ah, kaya pala. Isa rin to sa problema siguro nila ni bossing. Nakala ko yun yung problema, yung switch nun, yung naka-bridge. Or baka binibridge talaga nila ni bossing to. Di lang natin alam, di ba? No, sige na, i-fix na lang nga natin para wala na tayong pagdududa. Yun at yun pa rin naman pupuntahan yan eh. Ngayon, ibababa natin ng mga 0.26 lang. 0.26 lang, ibababa lang natin ng konti lang, minimal lang na ibababa. Para yung quality ng tunog is nandyan pa rin. Lalo na pang probinsya ito. Di ba? Ibababa lang ng minimal lang ah. Okay? Nasa 0.26 or 0.20. Yun, basta ibaba lang konti. Okay, tanggalin ko yung isang channel. Either channel 1 or channel 2. Basta alin dyan. May kukumpare natin mamaya. Kinalas na natin yung channel 2. Channel 2. Channel 2 yung trip ko eh. Ngayon, yung bias resistor dito ay 501 or 500 ohms. Kita ba? Yan, 501. 5 yan. Pangit lang pagka nabura na yung litra eh. Ay, numero eh. 501. Meaning, 500 ohms. Okay? Ngayon, ang gagawin natin dyan, katirin siyempre. Dating gawi. Yan. Okay? Yan, pag naputol na yan, o yan, nakalagay sa may board, 501, Okay, 501. Ngayon, lagyan natin ng, teka lang, kunin ko listahan. Wala akong makitang nakalista dun sa may listahan ko na value na pinix ko yung itong unit, yung TX na 600 na to. Ngayon, ginaya ko sa may P5 kasi datingan nito is parang P5 lang din naman eh. Or Ace na C5. Mga ganun lang datingan niya eh. Ngayon, ginamit natin dito ay ayan. 175 ohms. 100 tapos 75 in series equals 175. Ayan, 175 ohms ha. Dandaan nyo. Ngayon, ibalik natin. Tapos, tingnan natin kung ano yung bias na lalabas dito. Okay, balik natin. Ayan. Ngayon, tester natin. Okay. Sana swak na agad. O natin. Ano nandito? Signal lang naman to eh. Okay, kahit wala na yan. Ito lang, okay na yan. Bababa ba siya or tataas? Ngayon, sukatan natin. Dito tayo agad. Akin kasi nagbe-blurred eh. Dito. Okay. Ayan o, nasa 0.26 lang. Mas okay. Sa pole pala eh. Halos pares lang pala yung ginamit. Ay, lilista ko na ito. Bumaba lang ng konti. 1 millivolt. 1 millivolt lang siya. Okay? Isang guhit. Yan. Ito yung Phoenix natin, no? Ito, 120. Panto eh. Nasa 0.26 against sa 0.27. Parang datingan niya. Okay? Oh, pwede na. 175 ohms. Ayan. Ngayon, kung ano yung ginawa natin dito, same lang din naman procedure niyan eh. Kakatirin natin to, syempre. Okay, kalasin ko muna. Ito na, nakalas na natin yung channel 1 ulit. Same procedure. Huwag kayong maumay sa ginagawa natin ha. Ayan, para lang to sa mga tropa natin na ngayon lang makasilip ng video natin. Sa mga kabisado na, pwede naman kayo maghanap ng ibang video Yan, ganito lang diskarte ko dyan. Pwede naman pingutin yung pad, ganyan-ganyan lang hanggang sa maputol, or pwedeng katirin diretso. Ayan, di ba? Depende kung ano yung way nyo. No need na baklasin ito. Yan, sa mga baguhan kasi, sadyang binabaklas pa ito. Yan, mas matrabaho siya, matagal. Or di kayong iba, hinihinang, inaangat. Hindi na kailangan kasi tagos naman sa ilalim yan eh.
Minsan kapag iniinang nyo pa na alanganin yung init, napupunit lalo. Ganito na lang diskarte. Tapos, ipatong nyo na lang yung ikakabit nyo dyan. Okay? Tapos ito yung pamalit natin. Nalaglag na tuloy. Ayan. 175 ohms yan. 175. 100 ohms tapos 75 ohms in series. Yan, naka-series siya. Tapos pag ganito siya, pag ganito. Yan. Kasi kung mapapansin nyo, itong gawing kanan na pin, tapos sa taas, magkadugtong lang yan sila, oh. Magkadugtong lang. Focus ka. Yan, magkadugtong lang yan sila. Di ba? Kaya ang diskarte mo, pag ganito siya, either pag ganito, or pag ganito sa taas. Hindi pwedeng pag ganito. Yung gawing kanan, tapos sa taas. Kasi mawawalan ng bias yan. Dapat, para hindi kayo malito, pag ganito na lang. Okay, kanang kaliwa na lang hindi lalagyan nyo. Okay, ngayon ninangin ko. Ito, naipko na natin to. Nailagay na natin. Ganyan lang siya. Yan, 175 ohms ang kinabit natin. Na nakalagay dyan is 501. Okay, adjustable kasi ito. Yung kulay dilaw na to. Kaso sirain din. Sana yung isa, nalaglag pa. Mamaya bumarayan. Okay, ito siya. Ngayon, balik natin. Yan, balik natin. No need naman na isukatan to kasi may kuwan na nasukatan na natin eh. Mga nasa around 0.20 wala naman 0.26. Okay, balik muna natin yung kable. Naibalik na natin to lahat pati mga kable. Okay, tapos may nakakabit na ulit na input and then output. Yan. Ito padagdag ko pala, pag nag-bridge kayo, yung out nun is isa na lang. Sabi natin kung itong channel 1 magiging isa na lang siya. Ito na lang yung lalagyan nyo, channel 1 na lang. Or either positive ng binding post dito. Yan. Okay? Isang channel na lang siya kapag nag-bridge ka. Kumbaga, pagsasanibin mo to. Okay, ngayon, switch on natin. Matapos na yung video natin. Mabilis ang video lang. Kahit pa paano nakapagbigay idea tayo, di ba? Tapos, makita ni Bossing kung paano natin siya ginawa. Okay? Laptop natin, gumagana ba? Ay, hindi. Play natin. Naka-play na. Ayan, may processor to. Pwede nyong i-adjust yung tono dyan. Gusto nyong maboses, makalansing. Kasi may YS processor ito. Yan, oh. Yan, kita nyo, di ba? Okay? May processor pa siya. Parang mahina. Lakasan nga natin. Yung setting ay, anong sensitivity nito? Natin yung processor na naka-bypass pala ito. Okay, low frequency natin. Try natin sa low frequency. Set up ko lang na maayos kasi may processor ito. Yan, ito natin. Ito naka-base naman to, kalabog. Okay. Lagay natin sa may high. Ayan. Naka-high siya. Yan. Lumakas siya, kaso nga lang maliit yung boses. And then maboses siya. Mala na lang sila ni Bossing dyan mag-adjust ng processor nila. Kasi alam ko binibridge din naman nila ito. Ayan lang, ginawa natin. Oy, makapirit pa ako. Bira. Yan, ginawa natin is yung Phoenix bias lang natin to. Yan, naka-fix bias na yan. Madihamak na mas matibay yan. Okay, kulang pa dito is ito, lininisan natin kasi puro namumuti oh. May mga agyo na. Yan, sana nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang. Diba? Malay nyo, ma-encounter nyo ganito klaseng unit. TX600S. Tapos umiinit pala yung either channel 1 or channel 2. Yan, minsan trimmer ang sira niyan ito. Yan, alam nyo na kung anong balyong i-fix nyo. Rekta na lang kayo, di ba? No need na maglagay ng fuse kasi may fuse na siya. Okay? Sir ng taga Matnog, Sorsogon. Kompleto na. Nagawa ko na lahat. 3 unit. Fit na 333 mo, 2. Tapos ito, Kevlar na TX600S. Okay na. Maraming salamat. Okay? Dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe. Nanonood ka lang ng video ko ikaw
Paki-subscribe na ang YouTube channel natin kasi ang goal nga natin ngayong taon, humingi ako ng tulong sa inyo, siyempre. Goal natin ngayong taon, 100k subscriber. Ayan, makakamit ko lang yan sa tulong nyo, siyempre. Kaya kung ikaw nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe, please naman. Hindi, nakikiusap tayo, siyempre. Na subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Mostly, upload natin is power amplifier. God bless and then peace sa atin lahat.